Tara, samahan niyo muna kaming magbakasyon at mag-unwind ng 3 araw. Past 3 PM na 'to nung umalis kami ng bahay. Nag-commute na lang kami pababa papunta sa kapatid ko. Kasi kapag nagdala kami ng sasakyan, parang medyo mas hassle. At iiwanan din kasi namin ng 3 araw. Nasa kalsada lang ang parking. Pagkarating nga namin dito, nag-ayos lang ng gamit. Tapos, ayan, paalis na rin kami nito. Eto or ganito yung mga biyahe na hindi ako nag-aalala kay Ashley. Kasi talagang walang hilo-hilo o sukat 'to kapag nasa biyahe. Sobrang bilis lumipas ng oras, nakaidlip na yan si Ashley. Tapos maya-maya nakarating na rin kami dito sa part na may bandang Pampanga. Nag-stop over nga kami dito kasi kakain kami sa labas. As in yung literal na kain sa labas. Kasi kapag bumabiyahe talaga kami, laging handa yung kapatid kong panganay. Nagbabaon talaga yan ng kanin at ulam. Bukod nga naman talaga sa tipid, alam mong safe at talaga namang masarap yung pagkain. Bago nga kami umalis, nagpa-picture muna to si Bunso dito kay JJ. Tuwang-tuwa naman talaga ang bata. Fast forward, bumiyahe na ulit kami at ayan, after ng ilang oras, nakarating na kami dito sa bandang La Union. Nag-stop over lang ulit kami saglit dito para mag-CR. Ay, hindi pala, para magtakbuhan ang mga bata. Grabing kakukulit. Hindi pa nga kami nakakaakyat nito pero tumatagos na yung lamig sa balat. After makapag-CR na nga ng lahat, ayan, bumiyahe na ulit kami at diretsyo na paakyat ng Baguio. Fast forward, past 11 PM na nga kami nakarating. Nagstay muna kami dito sa town. Nag-night market ng saglit. Hindi kasi kami pwedeng dumiretso agad kila mama dahil medyo mahirap ang daan doon, lalo na pag hindi mo kabisado kasi puro bangin. After nga namin makapag-night market, nagpunta kami sa bahay ng pinsan namin malapit sa airport. Doon na kami nagstay ng hanggang umaga. Fast forward, mga bandang 6 AM, nakarating na kami dito sa bahay ni Mama. Hindi ko na na-video yung daan kasi ang dami naming dala tapos kailangan syempre mag-ingat. Kasi isang mali mo lang talaga, shoot ka sa bangin. Ito nga yung daan papunta kila Mama, ayan. Mula doon, sa may tubig doon, tatawid ka ng bridge, tapos dadaan ka dito sa mga gilid ng ilog, tapos dadaan ka sa mga bahay dyan sa baba, tapos aakyat ka papunta dito. Pagkarating nga namin dito sa bahay ni Mama ay nagluto na siya ng pinikpikan. Alam nyo ba dati nung nakatira pa ako dito sa Baguio, hindi kami madalas kumain ng ganito. Kasi wala kaming pambili. Feeling ko dati yung mga nakakapag-ulam lang nito yung mga mapipera. Kaya super thankful din talaga ako dito sa mga kapatid ko na nag-aya umuwi sa mama. Alam nyo kasi, ang tagal-tagal na rin namin hindi nakakauwi dito ng sabay-sabay. Kulang pa nga kami ng isa nito kasi sa January 22 pa uuwi yung kuya kong galing Taiwan. 5 kasi kami magkakapatid sa unang family. Yes, may unang family, may pangalawa, may pangatlo. Both kay mama at sa tatay namin. Story time muna habang nagbe-breakfast kami. Kami ay product ng broken family. Kaya malaking bagay para sa amin yung nakakapag-banding kaming magkakapatid. Less than 20 years old si mama noon nung pinagkasundo siya sa tatay namin. Pinagkasundo yan ha, pero 5 kaming naging anak. Ayaw, lima. Seryoso, 5 kami. Ang daming storya ng buhay naming magkakapatid na feeling ko naging way siya, kaya naging strong kami sa buhay namin ngayon. Nagkahiwa-hiwalay kami noon, nagkaroon ng stepmother, nagkaroon ng stepfather, na maltrato, nagtrabaho ng maaga, at marami pa. Basta ang dami, ang hirap ikwento isa-isa. Pero sa aming 5 magkakapatid, ako yung naiwan dito kay mama noon. Ako yung kasakasama niya hanggang sa mag-asawa ulit siya ng bago at magkaroon ng isang anak. At yung anak niya na yun at tinuturing naming bunso ay magkukolehiyo na ngayon. Hindi madali para sa akin yung pagkakaroon ni mama ng ibang pamilya. Pero naging way yun na mapalapit ako sa Lord kaysa magrebelde. Naalala ko pa yung mga Pasko at bagong taon ko noon dito sa Baguio na mag-isa ako habang nakatitig sa langit. Wini-wish na sana one day makasama ko yung mga kapatid ko at magkaroon ako ng sariling buong pamilya. Looking back sa mga pinagdaanan, alam ko naging way yun ni Lord para i-ready ako sa malaking responsibilidad ko kay Ashley. Para kahit gaano kabigat ang pasan ngayon ay hindi basta-basta susukuan. So ayun, medyo mahaba na yata yung na-share kong kwento ng buhay namin dito sa Baguio. Eto nga yung view dito sa paligid ng bahay ni Mama. Diyan sa baba ay mga kapatid ni Mama ang nakatira. More on mga kamag-anak naman namin ang mga nakapaligid dito. Kung makikita nyo sa tabi ng bahay, merong 2 puntod doon sa may dulo. Yun yung puntod ng lolo at lola namin. Yung mga magulang ni mama. Dito kasi sa lugar namin, tabi-tabi lang talaga ng bahay yung libingan ng mga kamag-anak na namayapa. Maghapon nga lang kami dito sa bahay at hindi na kami umalis para makapagpahinga. Fast forward, kinabukasan na nga ito. Ayan, ang agang nakaligo ni Ashley, pinaliguan na pala ni mama kasi tulog pa kami ay nagpupo na pala.
Kung makikita nyo si Ashley, sobrang relax na relax lang siya dito. Tapos, si Bunso, enjoy na enjoy sa mga ginagawa ng lola. Sobrang nakakurious sila at talagang nakikijoin sa ginagawa ng lola nila. After nga namin kumain, nag-shoot kami ng daddy dito ng mga videos, pang-affiliate. Syempre, kahit anong mangyari, kailangan natin kumita ng pera. Medyo mahaba na pala tong video. Upload lang ako ng part 2.